Hindi matanggal ang ngiti ko buong weekend. Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kami na ni Wade. Hindi ko alam kung pagsasabihan ko ba si Corinne, gayong mukha atang busy siya. Mataas pa naman ang panahon. Pwede ko pa siyang kwentuhan sa susunod na araw. Mas naging maalaga ako sa katawan. Hindi ko na nga mabilang kung pang ilang season ko na ngayon ito sa dirma. Mas naging conscious ako sa buhok ko. Medyo humaba na ang bangs ko, kaya hindi na kailangan tabunan ang mukha ko. Hindi na rin ako tinutubuan ng tigyawat. Napapangiti ako tuwing nagtitext si Wade. Madalas siyang mag-text. Wala na siyang sakit nang umalis ako sa apartment niya sa araw na iyon. Kaya ang ginagawa niya ngayon ay naghahabol ng mga huling lessons. Estudyo si Wade. Kahit na matalino na siya at mas mukhang ako pa yung kailangang mag-aral, nakakapanghinaya nga dahil isang subject lang kaming magkaklase. Iba yung kay Aquinas, iba yung kay Agustin. Tignan mo sa handout. May nilagay akong table ng similarities and differences ng dalawa. Sabay turo niya sa mga handout. Tumango ako. I feel so hopeless. Hinayo pa. Ako na nga itong pangit, ako pa itong bobita. Ba't si Wade nasa kanya na lahat? Akala ko ba all is fair in love and war? Bakit hindi naging fair ang Panginoon sa pagbibigay ng magandang traits? Bakit sinalo niya ang lahat? Tumango ulit ako at nagsimulang magbasa sa mga isinulat niya. Nakapangalumbaba siya at tinitignan na kong nagbabasa. Sumulyap ako sa kanya sa taas ng papel. Nakita kong seryoso ang mukha niya. Kinabahan ako sa titig niya. Ayan na naman kasi. Nakakapanindig balahibo. Kahit wala naman siyang ginagawa at nakapangalumbaba lang siya sa tabing pinagmamasdan ako, parang kabayang tumatakbo ang puso ko. Unti-unti pa akong lumulutang sa kinauupuan ko. Naka-Indian seat kasi siya sa sahig. Ako naman ay parang palakang nakaupo. Pinapalibutan kami ng mga unan. Study season ko no. Tapos, Wade, paano itong? Hinawi niya ang handout sa kamay ko. Hinila niya ang kamay ko palapit sa kanya. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang kaba. Akala ko ba mag-aaral tayo? Sabi ko nang naramdaman ko na ang kamay niyang pumupulupot sa baywang ko. Anong gusto mong pag-aralan? Bulong niya sa tainga ko. Naglakbay ang pagtindig ng balahibo ko galing sa likuran hanggang sa liig. Para akong uno na hinagkanya na lang ng basta-basta at pumisto sa gitna ng mga hita niya. Hindi siya nakataples ngayon, pero bakit damang-dama ko pa rin ang kainitan ng abs niya. Kaya nga heat-inducing, di ba? Kasi mainit talaga. Namamanyak na naman yata ako. Syempre itong philo. Sabi ko. Tama na muna yung pag-aaral. Kanina pa nga ako hindi nakakapag-concentrate dito dahil sa'yo. Kumunot ang noo ko nang naramdamang mas lalong humigpit ang yakap niya. Nilingon ko siya para tignan ang mga mata niya. Tapang talaga nito magsalita pag di ako nakikita. Ngumisi siya at kumindat. Nahilo ako sa sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Nahilo ako sa bango niya. Nahilo ako sa dimple niyang malalim. Natigilan siya nang nakitang napaawang na ang bibig ko at nakatingin sa labi niya. Rina, kumalas siya ng bahagya. Mas naging klaro sa akin ang kunting pamumula ng pisngi niya. Kumalas siya sa pagkakayakap niya sa akin, pero agad namang hinila ang magkabilang wrist ko. Hinalikan niya ako. Dahan-dahan, lumalalim bawat segundo. Dahan-dahan akong humilig sa mga unan. Dumilat ako ng konti at nakita ko ang pagkabigla sa ekspresyon niya. Rina, malumanay niyang putag. Sabi nang wag mo akong tinutokso.
Naramdaman kong gumapang ang kamay niya sa dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko. Nanigas ako na parang timang. Sumingap siya at itinigil iyon. Yumuko siya at dahan-dahang umupo ng maayos. Dahan-dahan din akong umupo ng maayos at pinagmasdan siya. Nakita kong pula ang pisngi niya at tinatakpan niya ang labi niya gamit ang taas ng wrist niya. Hindi siya tumitingin sa akin. Mabilis pa rin ang pintig ng puso ko. Naiisip ko tuloy kung kaya ko bang gawin iyon. Kasama siya. Hindi pa nga nangyayari para na akong balo sa paghuhumerintado at paninigas. Alam kong di ka pa ready, kaya wag mo na akong tinutokso, Rina. Pagtatampo niya. Paano na yan? Naman, ang sarap niyang tuksohin. Pero pakiramdam ko, masyado pa kaming mga bata para gawin iyon. O masyado pang maaga ang lahat. Di ba dapat saka napagkasal na kami? Alam ko namang marami nang nagawa si Wade kasama ang ibang babae. Ang hirap naman nito. Sabay gulo niya sa buhok niya at tinitignan ako. Mapupungoy ang mga mata niya at seryoso ang pagtingin sa akin. Napalunok ako. Sorry kung napapahirapan kita. Magaling akong magpigil kung gusto mo, Rina. Pero ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa ba. Napalunok ulit ako at mas lalong kinabahan. Hinaplos niya ang pisngi ko. Pero gagawin ko ang lahat. Ipangako mo lang sa akin na ako lang at sa akin ka lang kasi sayo ako. Simula nang napansin kita. Mabilis akong tumango. Bumuntong hininga siya. Lika nga dito. Sabay hila sa kamay ko at yakap niya sa akin. Ang sarap ng pakiramdam pagkayakap siya. Para bang portiktado ka. Para bang hindi ka kailanman malulungkot. Napag-isipan mo na ba ang pagpunta sa amin? Tanong niya. Kumalas ako sa pagkakayakap niya at tinignan siyang mabuti. Oo, sasama ako. Sabi ko. Kumunot ang noo niya. Pinayagan ka ba? Hindi ako nagpaalam. Kasi alam kong di ako papayagan. Ilang oras ba papuntang Alegria? Hi, Rina. Hindi ka pwedeng pumunta doon nang di ka pinapayagan. Akala ko ba magpapasearch and rescue kung mawala ka? Tsaka, 9 hours papuntang Alegria. 9 hours? Oo, 9 hours. Parang sa Camino-Rail lang pala. Sinong taga Camino-Rail? Nanlaki ang mata ni Wade. Ha? May farm kami sa Camino-Rail. Rubber plantation. Bakit? Alam mo ba ang lugar na iyon? Nilagay niya ang index finger niya sa labi niya. So sexy. God, why? Naalimpungatan ako sa makabundong pagnanasa ng... Kung ganon, magbakasyon ka sa Camino-Rail. Bayan yan pagkatapos ng Alegria, Rina. Malapit lang sa amin ang Camino-Rail. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Wade. Nang nakarating ako ng bahay, agad kong naigugol ang mga lugar na iyon. At nakita ko ngang magkatabi lang sila sa mapa. Matagal nang nakauwi si Mommy at Daddy galing doon at mukhang napaayos na nila ang plantation namin para sa negosyo nila. Isa din sa sadya ng Mommy at Daddy ko sa pagpunta doon ay ang pagtutok sa renovation ng rest house namin. So, whereabouts? Tumaas ang kilay ni Dashiell sa hapagkainan. Minsan lang kami nagtitipon-tipon buong pamilya sa hapagkainan. Palagi kasing wala si Mommy at Daddy, pati si Dashiell minsan. Nagkibit balikat si Noah at matamlay na nakapangalumbaba lang si Rosin habang pinaglalaroan ng pagkain niya. Saan, kuya? Untag ko. Sa Paris, of course. Nakangiting sambit ni Mami. Game! Biglang uminom si Rosie ng tubig. Nakita kong kumunot ang noo ni Noah nang sinabi iyon ni Rosin. Game din, sabi ni Noah.
Ma'am, napatingin si Mami sa akin. Sasama ba kayo? Hindi, baby. Kayo lang magkapatid. Alam mo naman, ilang buwan din kami sa Camino Rail. Kailangan ni Kuya Dash magbakasyon. Samahan nyo siya. O Irina, may problema ba? Tanong ni Kuya Dashel. Umiling ako. Pwede po bang sa countryside na muna ako magbakasyon? Natigilan si Mami. That's a good idea. Pero sino namang sasama sa'yo? Noah? Umiling si Noah. Rosen? Na, boring. Umirap siya. Inarapan ko rin si Rosen. Ako na lang, Mami. Pwede namang ako lang. Sabi ko agad. Kumunot ang noo ni Mami. Saan naman? Ngumisi ako ng abot tahinga. Sa Camino Rail. Dahil finals week na, busy ang lahat sa pag-aaral. Hindi kami masyadong nakakapagkita ni Wade dahil sa pag-aaral. Tumatawag naman siya sa akin pagkatapos mag-aral. Yun lang talaga ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako ngayon sa mundo. Malamig ang boses niya sa cellphone. Kasing lamig ng boses niya tuwing kumakanta. Nagpa-practice din sila madalas ni Noah. Kaso, mas naging malimit sa ngayon dahil sa finals. At nang natapos naman ang finals week, agad lumipad ang mga kapatid ko sa France, kaya mas lalong wala silang practice sa buong sim break. Nakangiti ako at nag-street sa kinauupuan ko. Hindi ako sigurado kung anong oras na at ilang oras akong natulog, pero nakikita ko na ang bukang liwayway sa taas ng "Welcome to Alegria. Keep this place clean and green."